Okay, so kanang pasyente hanaon nimo Dok. Kung kinsa mo halos lahat. Okay, so paalam po ako sa inyo, no, kung pumayag kayo sa okay lang pag-video recording sa ating consultation, ha? Tapos ipopost po natin ito sa YouTube channel, ha? Okay. Tapos pagkatapos mag-posting tayo sa harap ng camera, ha? Okay? Puro naman kayo single, no? Joke lang. So anyway, sabi po ninyo masakit ang lalamunan ninyo. Sore throat, no? Ilan araw na po yan? Paggabi ko lang napansin lang na So day 1? Mahirap hinga. Lunok? Mahirap maghinga, matulog ako. How about lunok? Medyo din. Okay. Pero makakain man ako pa rin. Okay. May fever po kayo? Wala. Walang fever. So, may kinain po kayo ng matamis? Meron. After ng Bago lunch. nangyari ito? Anong kinain po ninyo? Soft drinks, ice cream, brownies. lager kasi siya sa food Dok. Ano kayo natatakot sa katawan ninyo? Over Maaga kayo ma-heart attack, maaga kayo ma-stroke. Kasi overweight na kayo. Tingnan mo katawan ninyo, I think. Nasa 80 ka, no? 80 kilos, no? mas mabigat pa siya sa akin Dok. Nakakatakot yan. So, you stop your sweets. If ever kakain kayo, you trim down your sweet intake to maybe 30% na lang. Para makatikim ka pa rin. Kung isang basong juice, ngayon, 1/3 glass of juice. Kung isang basong soft drinks, ngayon, 1/3 glass. Kung isang bowl ng ice cream, ngayon, siguro 1/3 bowl na lang. You can eat sweets for as long as you reduce your intake. Okay? Mahirap na kung lalong tumataba, lalong tumataas ang sugar, lalong tumataas ang blood pressure, lalo pag may lahi po kayo ng diabetes at saka sa hypertension. So, yun. Saka pagdating sa sakit sa lalamunan, pero titingnan natin. Si Agen. Okay, mapula masyado pero wala pang nana. So, still infection pa rin yan. Maybe early stage kasi wala pang nana. Yung nana po, yung mga puti na makikita natin minsan. Yung puti sa tonsil, mga nana yan eh. Pero sa inyo po, wala pang nana pero pulang-pula. So, pwede early stage pa po ito. Lalo na pag ang reklamo po ninyo ay nag-umpisa kagabi. Right? So, most likely, wala pang nana. Pero, para mapigilan natin yung paglala, no? Kasi ang nana kasi, resulta po yan sa pagsisira ng mikrobyo sa tonsil. So, habang sinisira niyo yung tonsil mo, eh, syempre, ang resulta, nana. Okay? Katulad ng pneumonia, ubo. Habang kinakain ng mikrobyo yung baga ninyo, ang resulta, nana. Eh, nasaan yung nana? Eh, yung plema. Yung plema, nana yan eh. Lalo pag matindi ng pneumonia, makikita natin yung plema. Ha? Dilaw na dilaw. Ha? O, minsan may dugo na, parang nana. At saka amoy langsa na. Nana yan. So, ganun yan. Pag matindi na yung infection. So, sa inyo po, early pa po yung infection ng lalamunan. Brought about by sweets. Ayan. So, bawal mo po yung tamis. Soft drinks, juice, chocolates, candies, ice cream, and flan, halo-halo, bawal. Brought about by late matulog. Ayan. So, anong oras kayo natutulog? Ang earliest pa kaya ko Dok 11. Ay, naku! Ay, naku, hindi po pwede. Dapat alas 7, tulog na po kayo. Otherwise, babagsak yung immune system ninyo at maging matapang po yung mikrobyo sa bibig ninyo. Okay. For all you know, ang lahat ng mga mikrobyo ng nasa bibig, kahit harmful sila, they remain harmless for as long as ang immune system ninyo remains strong. Pero pag abusado po kayo dahil po late matulog, nako, yung harmful na mikrobyo talagang magigising na. At yun, kakapit sa lalamunan ninyo, kakapit sa tonsil ninyo, at syempre, yun po ang first step sa infection. Kapit muna. Then after that, pasok. Pag pumasok, syempre, kainin niyo yung laman ng tonsil mo, kainin niyo yung laman ng lalamunan mo. So, ang resulta, nana. So, mas matindi na yun. Delikado na yan Dok. Oh, delikado na kasi nakapasok na eh. Pero Dok, last week binigyan mo siya ng antibiotic. Oo. Celecoxib. Ay, hindi po yung antibiotic. Anti-inflammatory po yan. Meron pa isa? Amoxicillin.
Pamoxiclav. Oo. Yes, Doc. Yung 1 gram. At tapos na yung 7 days. Complete na niya. Ang problema, nawala na yung infections. Tapos ang problema, yung tigas, yung tigas ng ulo, hindi man nawala. Pero yung So anong mangyari pag hindi mo lang tigas ng ulo, di babalik ang infection. Tagal matulog. Oh, so paano na yan? Huwag mong sabihin hindi ka mag-inom ng antibiotic. Naku, mamamatay tayo niyan. So huwag tayo matakot sa antibiotic. Matakot dapat tayo sa mikrobyo or infection. Ha? Eh kung natakot tayo sa antibiotic, eh sana nakinig na ka sana kayo sa akin para hindi na kayo ma-antibiotic ulit. Okay? O, eh di kayo natakot kasi sa antibiotic eh. Dahil Lagger pa siya sa food, Doc. late kayo matutulog eh. Pero yung doc, yung natapos ko na yung meds kay maliit lang siya pero hindi siya nagbalik sa original niya na position. Yung ano, Yung during the stage na nag-inom ako ng last medication. anong maliit na dito? Yung dito, maliit na talaga yun, pero hindi pa siya nagbalik sa original. Siyempre, it will take time eh. It will take time. Dahan-dahan mag-shrink yan. Pero maybe din because doc, yung kasi pagkatapos ko ng medication is nag-order ako ng ramen. Na mainit. Oh, Na pwede, mainit, Spicy tas- pa. pwede na mamagalalo yan. Kaya sabi ko, pwede dahil sa mga kinakain mo, kaya medyo hindi talaga totally bumalik sa dating size yung tonsil. Okay? Or pwede rin na bumalik yung infection ninyo katulad ngayon. Otherwise, alam mo, pagkatapos ng anti-inflammatory na yun ang po ang nagpapalit ng tonsil, you do not expect na babalik sa dating size yung tonsil ninyo. Okay, maybe mga 70% ang reduction ng size ng tonsil. Meron pa tayong remaining 30%. Pero hayaan mo sana yan. Pero syempre, avoid getting sick again. Kasi katulad ngayon, may infection na naman, kumain ka naman tamis, mamawaga na naman lalo. So, paano lilit yan? So, kahit tapos na yung antibiotic at gumaling ka na, at hindi na po matigas ang ulo ninyo, at makikita ninyo, meron pa, mga 20% na lang. Hayaan mo yan. Mawawala yan eventually because as we grow older, okay, yung tonsils natin, lumiliit na rin. Okay? So, na lang. Ganyan na lang, ha? So, mag-self-examine na lang po tayo, breakfast and dinner para sa mikrobyo. Okay, 7 days, ha? Balik po natin yung celecoxib dahil swollen masyado, pula masyado yung tonsil ninyo at saka yung pharynx ninyo, yung throat ninyo. So, meron kayong acute tonsillitis and acute pharyngitis. So, madaling salita, meron kayong acute tonsillopharyngitis. Dahil po, number 1, sa tamis. Number 2, late matulog. Ha? Bukod sa, dahil po sa mikrobyo. Which, of course, hindi natin pwede blame yung mikrobyo. Because as I said, those germs behind your tonsillitis were already there. Ha? Pero sleeping. Pero the moment, bagsak ang immune system mo, magigising yan kaagad. Ayan. So, imbis harmless, sleeping and harmless, ngayon, awake and harmful. Ang resulta, ayan. Kaya kailangan talagang matulog yan maaga, ha? Okay? Meantime, you drink and gargle with cold water. Hindi totoo warm water, lagyan na asin na suka, hindi po totoo yan, ha? Kasi para sa akin, warm, lalong yung hot, hindi pwede yan. Lalong mamumula yung lalamunan po ninyo. Hindi po totoo yung betadine, Bactidol, mouthwash, hindi po totoo yan. The best pa rin is cold water because ang cold, nagpapalit po yung ng tonsil. Ha? Yung pamumula, nawawala. Yung pamamaga, nawawala. Therefore, automatically, yung pain mawawala. At saka, aside from mawala yung pain, swelling, and redness, mawawala rin ang mikrobyo kasi ang cold pwede mag-prevent ng multiplication ng germs. Kasi ang mga mikrobyo po, hindi po nagmumultiply pag malamig. Kaya, as I've been telling our patients, walang nasisira na pagkain sa refrigerator. Kasi nga, ang mikrobyo, hindi po yan nag-multiply pag malamig ang environment. Ha?
So, cold water pa rin ang the best water drink and the best water to gargle. Cold water pa rin. Ha? No need na Doc. Sabi ko ni Peter, CT scan. Hindi po. Hindi na, no? Kasi yung Alala ko. Pero gistop ko na po yun. Wala ako dito. Sabi nga may possibility daw ng cancer. Pero again. Okay. Huwag natin magnatin yung doktor. Naalala ko. Sorry. Now I remember. Nga. Natin. I-delete na natin. Sorry. Sige. Huwag ka magalit. Okay? I-delete ko na yun. Ha? Sige, relax lang. Pwede lang yung makat. Okay. Huwag kayong magala. Ikat ko talaga yan. Don't worry. Ipa-edit ko yan. Hindi yan hindi kasi pwede yan sa akin. Ayoko rin eh. Baka mamaya. No, it's okay. Huwag kayong mag-alala. Makat ko yan. Huwag kayong mag-alala. Ayoko rin yan. Huwag kayong mag-alala. Pero hindi ako magalit sa'yo kasi. Okay? So, yun lang ha. Ang ask niya, Doc, pwede mo daw kami mag-share if ever. Yes, pwede. Hindi man Okay lang, kahit na i-leftover mo doon. Yes. Hindi naman contagious yan. Para sa akin, hindi naman contagious yan. Basta malakas rin yung resistensya ninyo. Alam mo, Doc, always late. 11, 12 na po din Ay, hindi pwede. Dapat early? 6 or 7 o'clock kayo matutulog. Early naman yan, Doc. Hindi po pwede kasi ganyan Ano ang talaga. mga 9? Hindi po pwede. 7 o'clock. Before 7 yan. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Kasi yung sleep program natin from 7 or 8 in the evening hanggang 6 p.m. in the morning. Yun ang sleep program. Kailangan complete 8 hours, no? Yun ang po ang sleep program ng mga tao na hindi nagtatrabaho sa gabi. Kasi pag graveyard shift ka, syempre, hindi kayo pwede matulog sa gabi. So, yung sleep program ninyo, baliktad na. Pero okay lang yan kasi may dahilan may sapat na dahilan. You have to work in order to earn, in order to survive. Pero, kung yung oras ninyo sa gabi nasa cellphone, hindi yan pwede. Kaya siguro yan ang cause na nag-vertigo. Isa rin yan. So, kailangan po, patulog kayo ng maaga. Hindi siya ma-BP, Doc. Sure. Kasi ang sleep program, talagang nasa 7 or 8 yan. Bakit? Kasi, nagko-conform lang yan siya sa pangyayari sa paligid. Which is, designed by God. Anong tinutukoy ko? Ang tanong ko, anong oras bumababa yung araw? Sun. Adlaw ba? Sun. 5 p.m. Di ba 5:30, Doc? 5:30, sige. Anong oras pinapalitan ang araw at pinapalabas yung bituin at saka yung buwan? 7, 6 or 7. Diba? So, ang ibig sabihin niyan, dapat matutulog na tayo pag lumabas na yung bituin at saka yung buwan. Sinadya ng Panginoon yan na ganitong oras, ibaba na ko na yan dahil mainit, ang hirap kayo makatulog pag mainit. Ayan, palitan ko na yung buwan para maging madilim. Pero may bituin naman ng konti. Para maganda ang... Opo. Yun. Hindi man nakasulat sa Biblia yan, pero that is an indirect command. Indirect command for me, na we have to sleep. Except, of course, if we have to earn a living at night, and God will forgive you. But I think if you are wasting your time, destroying your body on cell phone, God will never forgive you. Yan ang mangyari sa inyo. Okay? To check your abuse, what did God create? Germs. Bacteria. Pero, if you don't abuse your body, the germs inside your mouth, for example, in your case, tonsillitis, they are harmless. Pero ginawa ng Panginoon na meron ka talagang germs yan. Bakit? Kasi the moment you abuse, yun ang mag-check sa'yo. Maging matapang yung mikrobyo. So, masama bang Panginoon? Hindi. Kasi ginawa niyang germs to check abuse. So, syempre, magkakasakit ka. But at least finally, there will be someone to tell you na bakit nagkaroon ka ng tonsillitis. Hindi dahil sa germs per se.
dahil sa decrease ang immune system because of body abuse, particularly late in sleeping due to gadget use. Sige pa! Vlog ako. Sige Ganda pa! ng boses ni Doctor. Sige pa! Binuang pa! Vlog ako. Kay Doctor. Hadlok makanser sa tutunan, natatakot ko kayo, tapos late na naman kayo matulog. Ayan. At sasabihin kita ng totoo, although hindi yan cancer, pag late matulog ang isang tao, anong mangyari? Siyempre, babagsak ang resistensya. Tatlo ang mangyari. Number 1, allergy. Stress kasi yan, pag late matulog, lalabas yung allergy kasi hindi ang resistensya. Number 2, infection. Ayan. Number 3, cancer. Sana nga hindi. Eh mukhang hindi naman. So naman. Tulong na sa'yo, ha? Sige. Sus, matagal na kayo dito. Lagi. Ha? Sirampla ka na ako. Oh, Ha? Okay? Ha? Dok, pwede ako Sure, dito kayo. Sana ako'y pangutan na Dok ba? Sayang i-feel na ko mo. Urong akong unod ba Dok? Ila ni Joy sa potassium doon. Ay, hindi po. Low daw, medyo mulihok ba? Ay, hindi po. Ha? Pag nag-twitch ang muscle, lalo hindi pero ano lang po yan, di ba? Temporary lang. Temporary Hindi lang. naman persistent. Hindi At naman. mabilang mo naman rin, di ba? Mabilang mo naman rin, di ba, na sa isang araw, ilang beses magkurog or mag-twitch. Wala. Kung minsan wala naman. Zero. Kasi kung talagang mababa ang potassium or whatever electrolytes, which may be the cause, okay, you would expect na yung twitches mo will be persistent. Unless kinorek mo yung low potassium mo, low calcium mo. Eh, since hindi naman tayo nagko-correct ng calcium at saka potassium ninyo, eh bakit nawala yung twitch? So, hindi dahil sa low calcium, no? Hindi po. Dahil sa muscle fatigue. Kapoy. Pag napapagod yung muscle, magtutwitch yan. Bayaw ko mo. Well, okay lang po yan. Minsan sakit Yun, yung bato. ang twitch po, parang yun ang milder version ng pinakagrabe ng contraction, which is cramps. Pulika, biko. Yung muscle twitches dahil po sa muscle fatigue. So, nothing to worry. Okay lang. Alam mo, ang dapat i-worry ninyo, kayong dalawa, yung katawan ninyo. Overfire. At saka, okay naman po, 125/80. Yung At saka, okay rin po, 120/80 rin. At saka, yung late matulog. Ha? Siguro yan na, nag-muscle ko na ako ng-twitch. Oo, precisely. Ayaw niya pa i-take yung chewable na pang ka-help sleep kay takot daw siya. Always man siya late, ganing matulog. Eh, di Hindi pa na tayo niya ng kaya. cellphone. Kasi the best sleeping tablet is to switch off your cellphone. Hindi ba ako marunong na mag-cellphone Dok? Ay, TV. Sige TV. lang, YouTube. YouTube. Switch off your television. Sige lang, pag may YouTube na kayo, pwede na kayo hindi matulog siguro. Hindi, joke lang. Dito tayo. Sige, ano tayo, posting tayo. Okay. Sige, sige. Ayan, hello, thank you for watching. Bye-bye. Buti lang kasi yung dalawang katawan ninyo dito sa screen, no?